Inshallah, yung mga box natin ha, yung ibang hindi nakapunta rito, pwede natin silang kunan. Especially yung naka-attend dito ha. Yung mga hindi natin nakita, yung kapatid ni Madam Hazel, no? Si Kuya Jeffrey, no? We will sign on their behalf ha. Para masaya tayong lahat. No, si Chef pwede din kumuha. Pero syempre isang family, isa lang. Kasi hindi naman pwede magluto yung misis, ikaw magluluto ka mag-isa. Diba? Except kapag outside di Kulambo. Ano, sa palagay ninyo, bakit natin kailangan maging religyoso? Yunus. Bigla. Magturo. Huwag ka magturo, bro. Sumagot ka. Siya lang tanongin mo siya. Ha? Verdugo ng hapon. Palagay mo, Isma, para sa'yo. Kailangan ba natin maging religyoso? Makapili ng Pilipinas mo. Ha? Makapili. Mahina. Paano ba nagiging nasa Banal. Paano nagiging religyoso yung isang tao? Parang banal. Na ang pinag-uusapan puro spiritual. Ayaw ng mga sports, ayaw ng mga masaya. Ayaw ng cellphone magamit. O ayaw ng cellphone na maggamit. Puro seryoso, puro Diyos, puro ano. Nagkamotor. Parang boring. Ayaw magmotor. Nung nagkamotor, naging religyoso. Gusto magkamay lang. Ha? Gusto magkamay. Gusto kami. Kami. Ayaw magsala sa carpet, gusto sa bato. Ayaw lumabas ng outing kahit may Eid. Oo. Mga ganun. Hindi kasali yun sa Quran. Hindi kasali yun sa akin sa Islam. Gusto lang. Oh, Exact. kailangan ba maging religyoso? Miss na raw tayo ni Pilipino Usap Studio. Mashallah. I miss you too, bro. Nanonood siya online. At saka si Bro No Bartolome. Mashallah, bro, no. Online din siya? Hmm. Nasaan dito? Dito. Bro, no. Yeah. Mustafa, yalla, sajil ismak, yalla. Dito po, lingkod. No? Ano? Kailangan ba natin maging religyoso? Yes. Ha? Yun ang maganda. Boss, bakit? Para makapunta tayo sa paraiso. Bakit? Ibig sabihin, yung mga nagmumotor, naghahappy-go-lucky lang nagjo-joyride, hindi makapasok sa paraiso. Kapasok ka rin. Ha? Makakapasok. Nakapasok. motor mo. Angkas na. Ha? Biyayang langit na to. Nagbabago naman yung tao. Nagbabago Sa tamang panahon. Mashallah, tama. Hindi naman ba tayo pare-pareho? Okay. Ibig sabihin, kailangan pa rin maging religyoso. Magbabago siya, tapos magiging religyoso. Bago papasok sa paraiso. Ganon? Si Bro Ferds. Ikaw, Bro Ferds. Malalim to si Bro Ferds eh. Malalim yung iniisip natin. Ali Roel. Palagay mo. Si Bro Abdullah. Palagay niyo Bro Abdullah. Boring ba yung pagiging religyoso? Or may kasiyahan din ang pagiging religyoso? Kasi yung iba, kaya hindi nag-full sa kanyang pagiging seryoso. Kasi sabi niya, parang boring yan. Sipin mo, Diyos, spiritual, Biblia, Quran. Ha? Kinabuburi.
parang iniisip na iba. Doon ka lang nakapokus sa Malaking tulong sa daily lifestyle. Yung? Yung pagbabanal. Na-adjust ko yung pagkakamali ko. Mashallah. Maganda yung sinabi mo, Bro Jo Marie. Ano yan? Nakakatulong sa... Daily lifestyle. Mashallah. Parang Muslim sa mundo. Ha? Parang Muslim sumugod. Oh, kaya niyo bang i-explain yung sinabi ni Bro Jo Marie? Mga Muslim ang tanongin ko. Wala yung mga... Non-Muslim yung nagsumagot, ha? Pero kaya niyo bang i-explain yung sinabi niya? Sabi niya, nakakatulong. Sa atin. Oh. Nakakatulong yung pagiging relihiyoso sa day-to-day lifestyle. Oh. Sige nga, mga Muslim, yalla. Dati ka ata ano bro, sa ano? Ating Guerrilla. Hindi, yung sa konduktor. Oh, bababa na! Yung mga ano. Yung mga bosa, siyaman. sponsor. Siyaman, dapat na. Pag-aaral na ako ng bata. Ora que talama sombrero. Sombrero. Giste. Jesus. Ah. Sige nga. Oh. Sino makaka-explain ng sinabi? Napakaganda ng sinabi na yan. Oo. Hindi maganda sa napakaganda. Oh, explain. Napakaganda talaga yun. I-explain nyo nga. Sige nga, maganda lang. O, explain nyo. Oh, kasi dito sa Islam, Sige. tayo dito ay nagtuturo ng mabuti at nagbabawal ng masama. Kaya yung sinabi ng brother, talagang pasok siya doon sa ano na yun. Ang hindi ko maintindihan, paano nakakatulong ang pagiging relihiyoso sa pang-araw-araw mong buhay? I-explain nyo nga yun. Kasi pag reliyoso... Sample. Bigay ka ng kasi sample. Pag reliyoso ka, sumusunod yung buhay mo, sumusunod na sa Quran at Sunnah. Okay? Paano nakakatulong yun? Sa Quran, mababasa mo doon na talagang kung paano ka magdamit, paano... Kaya yung lifestyle mo, naayon na sa Quran at Sunnah. Kasi ang Quran, siya yung ating gabay. Alam mo yun? Hindi. Pwede. Pwede. Mashallah. Ngayon mo lang nalaman yung bro. Salamat. Hindi ka magsalita. Okay? Abdulaziz, sige. Sa bilang isang Muslim, ikuha natin doon sa pamilya. Sige. Yeah. Sa pagiging reliyoso mo, na naitama mo pa kung ano yung mga nagagawa na hindi maganda doon sa loob ng inyong pamilya. Tama. Sa pagiging iyong reliyoso. Magandang example yan bro. Makarelate lahat ng kalalakihan dito. Yung pambababae. Diba? Relatable tayo lahat dyan. Kung tuwing ka peso. Diba? Sabi nga ni Brother Musa Custodio, pag reliyoso ay nakakatulong sa pag-iwas ng masama. Mashallah. May time sa buhay sa mundo, hindi tulad dito sa Pinas, halos nakikipaghabulan sa buhay sa dunya. Pang klase din ah. Pang level. No? Example bigyan ko kayo example. Either way, pwede naman kasi yan eh. Yung babae ang magloko, lalaki yung magloko. No? Ang consequences niyan, either broken family or meron kang lalabas na mga bastardo. Which is hindi maganda sa society. No? Ang lahat ng relihiyon ang sinasabi mabuti.
Kapag relihiyoso ka, siyempre susundin mo kung ano yung turo. Ilan sa mga kalalakihan dito, naging seryoso sila sa kanilang mga asawa, kahit pa malayo, no? Tulad ng Qatar, pwede mong gawin dito eh. Hindi niya naman alam kung anong ginagawa mo rito. Pwede kang mag-message, mag-mail. Or vice versa, yung ginagawa niya dun, hindi mo rin alam. Tama? Pero kapag nilagyan ng pagiging relihiyoso yung buhay ng lalaki at babae, intakto yung pamilya. Nanonood kayo ng Tulfo? Dati na. Seryoso? Ha? Nanonood kayo, di ba? Anong karamihan ng cases doon? Mag-asawa. Ha? Pamilya, di ba? Pamilya. Meron akong nakita picture ng sabi ng lalaki magkasama pati ang Pakistani. Di ba? Meron ganun. Bakit? Kasi hindi nalagyan ng konting Diyos yung kanilang pagiging relihiyosong tao. Tama? Sige, siya. Ha? Ano na? Yato ra dito siya kakuan. Haway. Abay, ka na. Oh, paano mo yan? Aki? Oh, okay ba? Oh. Nakita na. Kagitan. Oh. Log niya, table lang po, table. Sa... Waalaikumsalam. Sample lang yan, ha? Kasi kung example, meron kang konting takot sa iyong tagapaglikha. Ni yung kamusta, ewan ko kung nakapansin kayo dito, ha? May mga lalaki dito, yung supra, hindi naman super, supra religious. Kahit yung tumingin sa babae, hindi nila magawa. Supra yan ang supra. So, hindi naman tayo ganun. Tayo relax lang. No? Relax lang tayo. Pero, nakakaprotekta sa atin, pati sa mga pamilya natin. Sino ang magdudusa sa bandang huli? Pamilya natin. Pamilya natin, mga anak. Pero alam nyo ba may solusyon dyan? Ano yung solusyon dyan? Mag-asawa ng panibago. Diba? Itanggap ni unang misis na. Ha? Itanggap na Kahit hindi niya tanggap bro, alam niya meron kang babaeng legal na kinakasama. Amen. Ano yung difference bro? Bro, sabihin ko sa iyo. Pag tinawag yung babaeng kabit, The student is good or not good? Very good. Very good. Very good. Because if you are not good, have no kapno. Okay? Almin, saan mas maguting pakinggan? Si Fulana, ginagamit ni Kuya. Yung isang babae ay kabit or yung isang babae second wife? Asawa. Asawang pangalawa. Sabihin nyo. Anong mas magandang pakinggan? Second wife. Yung karapatan ng isang wife, makukuha niya lahat. Pag namatay yung lalaki, meron siyang makukuhang legally kung ano yung karapat dapat sa isang asawa. Ako, legal wife. Ha? May solusyon dyan. Ang lalaki, masyadong marupok. Totoo yan. Pero may solusyon yan. Kahit banal ka, pag hindi mo talaga kaya, binigyan ka ng opportunity mag-asawa ng pangalawa. Pero legal ha? Siyempre may mga requirements. Hindi basta-basta. بعد الافطار اليوم توزيع اوكي؟ بعد الإفطار أوكي إن شاء الله. اوكي؟ لكن هذول الاثنين إن شاء الله يمشون بدري. من؟
عبد العزيز ويونس. يعني قبل الافطار ولا بعد؟ بعد الإفطار. بعد الافطار مباشره. يمشون معنا أبو عبد الرحمن. ايا كان بس لازم يكون التسجيل. حاضرين. كيف نسجل؟ انا عندي هناك طيب. طاوله. هذه الطاوله تستخدمها؟ إن شاء الله. إيه، بعدين ناخذها نسجل يستلم. اوكي بعد الافطار. maybe tomorrow this is maybe tomorrow last day. Maybe. So we need. Maybe this time. إيه، الله اعلم. تمام. Okay? Sample lang yun ha. Pag religyoso ka, sabi ni Bro Jo Marie, nagiging maayos yung iyong buhay. Pangalawa, kapag uminom ka ng alak, anong nangyayari, Abdulaziz? Nawawala sa katin. Wala. Alam nyo yung mga cases sa Pilipinas? Saksak, rape, ano yun, suntukan, pagnanakaw, lahat-lahat, barilan, ha? Pukpuk ng tubo. Yung mga sekreto nasasabi dahil Sa inuman. Walang gusto. ha? Pag sinabi mo yung password mo, wala. Kalas. Withdraw ang bangko. Ha? Hindi ba nakakatulong sa iyo sa pang-araw-araw yung pagiging religyoso? Kahit sa Biblia sinasabi sa iyo, bawal inumin ang alak. Ha? Tanungin mo yung mga taong nasa loob ng kulungan. Nagsisisi mga yun. Anong sinisisi nila? Sir, pasensya na sir kasi nakainom lang talaga ako. Hindi naman talaga ako ganito, sir. Di ba? Kahit tanungin mo yung mga misis, sir, inosente yung asawa ko. Pinoprotektahan pa. Dahil lang po sa nakainom yan. Mabait po talaga, hindi makapasag pinggan niya. Di ba? No excuse. So, dalawang example lang na masasabi ko, kinakailangan natin ng konting religyoso sa ating mga buhay. Hindi total. Diba? Porket religyoso ka, wala nang Maganda. Hindi ibig sabihin, kapag religyoso ka, hindi ka na pwedeng maging happy. Marami. Tingnan mo. Sabi nila, kapag happy ka, uminom ka. Pagka malungkot ka, uminom ka. Parehas problema. No? 5 minutes. 5 minutes. So, alhamdulillah, salamat sa inyong pakikinig. Hopefully, meron po kayo natutunan. Again, ulitin natin yung Eid. Panahon po ito para magpatawaran. Okay? So, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Aralits. Tapos mamaya, inshallah, magkano tayo ha? Mga boxes natin, huwag muna may isisibat. Kailangan nyo muna kunin yung boxes. sila makasabot ng tama.